Samantala sa ibang balita, naghahanda na ang mga kapatid nating Muslim para sa pagpasok ng banal na buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng pag-aayuno at sakripisyo na naaayon sa kautusan ni Allah. Julius de Samburon para sa detalye. Itinuturing ng mga kapatid nating Muslim ang Ramadan bilang sagradong araw at habang lumalapit na ito, todo na ang ginagawang paghahanda ng Muslim communities. Ipinaliwanag ni National Community Filipinos Director Abdul Hadi Dagit ang proseso bago ito tuluyang ideklara. Nangyari ito tuwing ika-9 ng buwan sa kalendaryong Islam. Ramadan kasi, kailangan tuwing magsisimula yan, titingnan ng buwan. Yun ang turo ng Propeta Muhammad SAW at yun din ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino ang makakakita sa inyo ng buwan on the 29th day of Sha'ban ay magsimula ng fasting. Doon naman sa kay Propeta Muhammad, yun yung hadith kanina na sinabi ko, na magsimula kayo magpasting kung makita nyo ang buwan, ika-isa ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, crescent ng Ramadan during the 29th day of Sha'ban. Ngunit, pag may ulap at hindi nyo nakikita dahil madilim, kumpletuhin nyo ang bilang ng buwan ng Sha'ban ng 30 araw. Alam natin na ang Ramadan ay panahon ng pag-aayuno na iniiwasan ng pagkain at pag-inom ng tubig mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito. Pero lingid sa ating kaalaman, may mga dapat at hindi dapat gawin ang isang individual sa panahong ito. Bukod dito, kailangan din nilang bigkasin ang Quran. 5 ng umaga, titigil na yan sila sa pagkain. Hindi na sila kakain. So, na ang Ramadan, throughout the day, bawal din magkaroon ng sexual intercourse doon sa may mga asawa. Bawal manigarilyo. Bawal kumain ng kahit ano, no? Sasabihin mo na dadaan sa throat mo, papunta sa tiyan mo, nakaka-void yun o nakakasira ng fasting. Magsakripisyo, magpakumbaba at maging mapaghinay ang siyang sentro ng kaganapang ito. Ginagawa para makapagdasal at mapalapit kay Allah. Gagawin namin ngayon at buong Pilipinas, pupunta kami sa mga lugar na possible na makita namin yung buwan. So siguro, in our case, dito sa Metro Manila, mayroong pupunta ng MOA, mayroong pupunta ng Luneta, doon sa tabi ng dagat, kasi doon nakikita yung paglubog ng araw. Doon naman sa probinsya, pupunta sila doon sa mga matataas na lugar. Sa ilang panig ng bansa, magkakaroon ng film showings at lectures upang maintindihan lalo ang tradisyong ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius de Samburon.